alam naman po natin mga kababayan na laos na, ito pong si Anjo Aliana mga kababayan. Alam naman po natin na issue din ito sa Itbulaga kasi nga binigyan ni Master Henyo Joey De Leon ng painting pero nung walang-wala na ibinenta yung painting mga kababayan. Kasi yung painting na yun kaya naman na issue etong si Anjo Aliana kasi yung painting po na yun ay ibinigay sa kanya bilang pagpapatunay ng isang matibay na samahan mga kababayan at itinuturing siya ni Master Henyo Joey De Leon na matalik na kaibigan. So ang nangyari dito, ibinenta niya yung painting kay Boss Toyo nung nawalan siya ng pera mga kababayan. And in the same time, parang may mga nasangkutan din po ito na iba't ibang issue katulad na lamang nung inireklamo ata yung school nila na di umano mga kababayan hindi nagre-release ng certificate. I think parang test na din yon mga kababayan. Ano po? So ngayon, basahin natin itong nakita nating post galing po dito sa Abante na kung saan binabatikos daw mga kababayan ni Anjo Aliana ito pong si PBBM. Kasi ayon daw po mga kababayan dito, yan. Anjo Aliana kay PBBM, pinakamalinis na pangulo, laging hugas kamay. Yan po yung sinasabi niya. So sabi dito mga kababayan, yan. Umakot ng reaksyon ang sarkastikong pahayag ng aktor na si Anjo Aliana na si Pangulong Bongbong Marcos ang pinakamalinis na pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. PBBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit kamo? Lagi kang naguhugas kamay, hirit ni Anjo sa kanyang video post. So ngayon mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, na iba po yung naguhugas kamay sa taong umaamin na yung kanyang gobyerno ay may pagkukulang sa mga nangyayari pong issue ngayon. Maliwanag naman mga kababayan na inaamin ni Presidente na may pagkukulang yung kanyang gobyerno. Maliwanag naman po mga kababayan na si PBBM hindi naguhugas kamay. Alam nyo ba yung naguhugas kamay? Yung naguhugas kamay mga kababayan na kahit sangkot ka na at kaibigan mo yung district engineer, sasabihin mo wala kang ugnayan sa maanumalyang flood control. Sasabihin mo wala kang ugnayan sa kahit na anong proyekto ng gobyerno at hindi ka naglabi ng proyekto sa sekretary ng DPWH. Yun po yung hugas kamay. Si PBBM maliwanag naman mga kababayan na inaamin niya talaga na may kakulangan pa rin ang kanyang gobyerno mga kababayan. Hindi naman niya sinasabi na malinis ang kanyang gobyerno. Hindi naman niya sinasabi mga kababayan na perpekto ang kanyang gobyerno. Maliwanag naman ang sinabi ni PBBM. May kakulangan pa rin ang kanyang gobyerno. Tumihingi siya ng pasensya sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po ngayon sabi pa dito, ano yung commercial sa safeguard? 99% na germs. Hugas kamay. Mr. President, dagdag niya. Hindi rin nag-aatubiling direktang hamunin ng aktor ang Pangulo na kumilos at magsalita ukol sa mga kinakaharap na isyo ng pamahalaan. Siguro mga kababayan, itong si Anjo Aliana, hindi po ata updated yan sa nangyayaring balita dito po sa Pilipinas. Maliwanag naman, unang-una nung zona ng Presidente, siya nga yung nagsabi na mahiya naman kayo. Ibig sabihin mga kababayan, kahit nagsasalita ang Presidente doon sa baluarte ng Kamara de Representantes, na ando doon sa likod niya yung Senate President at saka House Speaker, partida sinabi niya doon sa mga tao na nanonood sa kanya na mahiya naman kayo. Kasi alam ng Presidente, mga kababayan, na yung nasasangkot po sa isyong ito, mga congressman, mga senator, at mga taga-gobyerno, mga kababayan, especially taga-DPWH pa nga. So ngayon, kung titingnan nyo, hindi naman po mga kababayan naguhugas kamay si PBBM sa issue na yan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Meron ka pang ilang oras, ilang araw, ilang linggo para baguhin ang style mo. Magsalita ka naman. Magpakulong ka. Ayaw talaga Parang wala akong kinalaman diyan. Ibinunyag pa ni Anjo ang tila kawala ng pananagutan ni Marcos Jr. sa mga isyong bumabalot sa kanyang administrasyon, lalo na sa usapin ng korupsyon at paggamit ng intelligence funds. Sinabi nga ni Chavit Singson, pwede ba namang walang alam yung Presidente sa mga nakawan? Totoo naman. You have all intelligence funds. Ikaw lang ang may intelligence funds na ganyang kalaki. Alam naman po natin mga kababayan na maraming ginagastusan
ang presidente. In the same time, kapag ka pinag-uusapan yung budget kada taon, maliwanag naman po na isinusumite ng presidente mga kababayan yung mga record kung saan ginamit yung kanyang mga confidential funds. At maliwanag nga na sinabi ni Senator Mig Zubiri na sinuri nila ng maigi yun. Halos nasa 2 libro nga at wala silang nakikita mga kababayan na kahit na anong butas. Kasi nga, peso by peso, nakalagay po at naka-indicate po doon. So, ibig sabihin mga kababayan, walang korupsyon na ginawa ang presidente. Ang nakakapagtaka nga lang dito kay Aljo Eliana, bukod sa laus ka na, mukha atang may hocus-pocus na nangyari. Kasi bakit nung nagsalita na, etong si Sir Chavit Singson, bakit yung mga laos na artista, yung mga laos na influencer dyan, yung iba pa mga kababayan, bakit biglaang nabuhay itong mga ito? Bakit biglaang nagsasalita ng puro pagbatikos din sa presidente? Ano po bang mayor? Ano po bang meron? Nagkaroon ba ng abutan dyan? Hindi, kami nagtatanong lang naman. Diba kasi kahit kayo mga kababayan, magtataka kayo eh. Ang tagal na tahimik nitong si Anjo Eliana. Diba? Tapos ang pinakamasaklap nung nagsalita na si Chavit Singson, biglang nagsalita yung mga laos. Diba? Biglang nabuhay. Bakit? Dahil ba may kumpas? Hindi, kami nagtatanong lang naman. Diba? Anyway, mga kababayan, sabi pa dito, eto pa daw, don't tell me hindi mo alam kung sino ang mga nagnanakaw. Hindi maganda kasi yon, Mr. President. Sasabihin mong hindi ko alam, wala akong pakialam. Siya nag-aano siya eh, naguhugas kamay, panay safeguard, dagdag pa niya. Ayan no? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, marami talaga naiinis dito kay Anjo Eliana. Unang-una, nung kainitan ng issue ng Itbulaga, tagal na niya nananahimik ha, nung kainitan ng issue ng Itbulaga, nung agawan ng trademark, putik biglang nag-ingay to mga kababayan. Tapos ang pinakamasaklap pa dito, marami siyang mga pasaring ng mga panahon na yon sa mga taong tumulong din sa kanya. In the same time, yun ngang painting na nag-viral na binigay sa kanya ni Master Joey De Leon, Master Henyo, Joey De Leon, na sumisimbolo sa kanilang matalik na pagkakaibigan, ibinenta niya, mga kababayan, kasi nga kinapo siya ng ganun. Diba, kinapo siya ng ganun. Tapos ang masakla pa, nakakapagtaka lang, ang tagal na nananahimik nito, bakit nung nagsalita itong si Sir Chavit Singson, bakit biglang nag-ingay yung mga laos mga kababayan? So kayo, ano masasabi niyo mga kababayan hingil dyan? So kung usapang laos na biglang nabuhay, eto pa ang isang laos mga kababayan. Ituloy pa natin dito. Yan, eto pa yung isang laos, pakinggan nyo. Ibig ko sabihin, si Marcos ba ang hero ngayon? Ikaw may kawanin kong problema namin eh. Sign ka ng sign ng budget ng tungulin kong pinsan mo. Yes. Tapos sasabihin mo, ako ang hero kasi ako ang nag-discover ng mga flood control. Kita nyo kung gaano to kaboplax. Tingnan nyo kung gaano kaboplax. Kailan nagsalita si Presidente na siya ay hero? Ano po buhat nung isiniwalat niya yung maanumalyang flood control? Sige nga, oy Miss Rowena Guanzon, mag-send ka kayo sa amin ng video na magpapatunay na nagsalita si Presidente at kiniklaim niya na siya ang hero buhat nung nagsalita siya about dito sa maanumalyang flood control. Kasi sa totoo lang mga kababayan, wala tayong nakikita na kiniklaim ni Presidente na siya ay hero. Baka si Kibuloy pa, kiniklaim niya na anak siya ng Diyos. Untouchable siya. Pero si Presidente, wala tayong nakikitang kiniklaim niya na siya ay hero. Maliwanag naman, nagaya nga ng sinasabi ko ng paulit-ulit sa inyo mga kababayan, hindi marunong maghugas kamay si Presidente. Bakit? Maliwanag naman na inaako, kiniklaim ni PBBM yung pagkukulang ng kanyang gobyerno at hindi siya nagkukunwari na perfect yung kanyang gobyerno kahit may pagkukulang. Diba? Ito, uusapang laos at laos at laos lang din mga kababayan. Nakakapagtaka bakit biglang nabuhay na naman etong si Rowena Guanzon. Tapos mali-mali pa yung sinasabi sa publiko. May mga sinasabi pa nga yan mga kababayan, kaya nasoplak yan ni Congressman Sandro Marcos eh. May mga sinasabi pa na balak daw patakbuhin presidente. Etong si Congressman Sandro Marcos, kaya daw ganyan yung ginagawa ni PBBM. Kaya siya sinoplak ni Congressman Sandro Marcos. Ano yung sabi ni Congressman Sandro Marcos?
naging commissioner. Etong si Rowena Guanzon, mga kababayan, dapat alam niya na yung pinapayagan tumakbo sa pagka-presidente ay 40 years old pataas. Si Sandro Marcos, mga kababayan, 31 pa lang. Hindi niya alam yun, naging commissioner siya. Tapos ngayon, gumagawa pa ng fake news dahil kiniklaim daw ni PBBM na siya daw ay hero. Diba? Ituloy pa natin. Hindi! Tao nakadiscover ng mga flood control. Yes! Lumabas lang si Marcos ng maaga kasi sinabihan na siya na pag hindi ikaw lumabas against this ghost projects, ibubulgar ka na ng mga tao, magsisimula na mga... No, mali ka dyan, Mr. Rowena Guanzon. Alam mo ba na nadiskubre ni PBBM yung maanumalyang flood control noong 2024? Kasi nung bumaha nga, nung may nagsumiti nga sa kanya, mga kababayan, ng maling record, sinabi na nasa 55,000 yung nagawang flood control project. So na niya yun ha, 2024. Bigla pong umulan. Nagkaroon ng bagyong Karina noon habang papatakas si Sara Duterte papuntang ibang bansa para manood ng concert di umano. So ngayon, habang binabaha yung mga kababayang Pilipino natin, bumaba sa field si Presidente at sinuri niya yung mga drainage, yung mga flood control project at doon niya nakita, mga kababayan, na yung mga isinumiti sa kanya na mga accomplishment completed na mga flood control project ay wala. Guni-guni yung iba. At yung iba pa nga substandard, kaya madali pong nasira na nagdulot ng pagbaha. Sa Kamaynilaan, hindi nga lang sa Kamaynilaan, kung hindi sa ibang lugar din, dito po sa Pilipinas. So ngayon, unang-una, ipagpalagay natin, totoo rin yung sinasabi niya, na nadiskubre ng taong bayan yan. Pero hindi po natin maikakaila at maitatanggi lahat na ang nanguna para siya sa atin, para buksan itong issue ng maanumalyang flood control ay si Presidente. In the same time, gumawa ng Plan B si Presidente na kung saan pwedeng magsumbong lahat ng mga kababayang Pilipino po natin doon po, mga kababayan, doon po, mga kababayan, sa sa website na sumbongsapangulo.ph. So ibig sabihin, malaya makapagsumbong ang taong bayan sa Presidente, mga kababayan, at malaya naman ang ICI na suriin yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon, ituloy pa natin. Mga rally. Bakit? Bakit siyang hero? Ang tao ang hero! Meron ba sinabi si Chavit Singson na ganon? Sabi dito ni Ena Moran, Idol, replay mo yung statement ni Chavit. Gagamitin niya ang mga kabataan. Siya ang nagbaya doon. Kaya nga, di ba? Meron bang sinabing ganon? Kasi pagkakaalam ko lang talaga, mga kababayan, na panaginipan natin, na di umano ang nagpinance talaga nung rally. Nung ibang rally hindi ko naman sinasabing lahat pinance niya. Ay si Sir Chavit Singson. Di umano pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ano po, ituloy pa natin. Ibig ko sabihin, si Marcos ba ang hero ngayon? Ulitin natin Ikaw may kawanin kong problema namin Sign ka ng sign ng budget na tunurin mo pinsan mo? Yes. Sasabihin mo, ako ang hero kasi ako ang nag-discover ng mga flood control. Hindi! Tao nakadiscover ng mga flood control. Yes. Lumabas lang si Marcos ng maaga kasi sinabihan na siya na pag hindi ikaw lumabas against this ghost projects, ibubulgar ka na ng mga tao, magsisimula ng mga rally. Bakit? Bakit siyang hero? Ang tao ang hero! Yeah. O, diba? Ituloy pa natin, mga kababayan. May isa pa yan. Ito, Yan, ito yan, wait lang. Yan. Hindi. Ganto ko na lang. I-apply natin. Wait lang po. May kit mo kayong dalang buwaya. Ano pong statement nyo, ma'am, sa dala nyong buwaya? Ito, ang mabait. Oh, yung mga pinklawan, mga dilawan dyan, ako ko sa inyo, tatakwil ko na to. Kasi nagdadala ng kahihiyan, mga kababayan Saka ba naman, former commissioner ka, gagawa ka ng fake news, papalabasin mo na sinabi ni PBBM na siya ang ikiniklaim niya na siya ang hero dahil dahil kay PBBM nabuksan na itong maanumalyang flood control na ito. Di ba doon palang fake news na etong si Ma'am Rowena Guanzon, former commissioner po kayo. Dapat nag-iingat po kayo sa mga binibitawan niyo pong salita. Wala pong sinabi si Presidente na kiniklaim niya na siya ay hero. Diba? Sana maintindihan niya yun. Anyway, tuloy natin. Buhaya na honest. Andito kami kasi pinapakain ko sa kanya yung mga buhayang bad.
Lahat Di ba? ng buhayang bad nandun banda sa Commonwealth. Ang mga bahay nila ngayon, nakasara na, bulletproof na. At itong protesta na ito ay mapayapa, composed ng iba-ibang klaseng grupo, Ah. at wala po dapat ikabahala ang mga nanonood. Ah. Dahil ito po ay isa sa pinakamalaking protesta na nakita ko simula ng Marcos administration. Ang hinihingi lamang Ay, di pala, yung protesta ninyo mga DD-shit, wala palang sinabi. Wala palang sinabi, mga kababayan. Kasi sino ba naman ang susuporta, mga kababayan, doon sa protesta nila? Puro kagaguhan lang naman yung pinagsasasabi doon. Diba? Wala namang para sa interest ng mamamayan, kung hindi, para sa interest lang ng mga DD-shit na palayain, eto daw si Digong. So ngayon, mga kababayan, yan yung mga laos na biglang nabuhay nung nagsalita, etong si Sir Chavit Singson. Nakakapagtaka lang bakit sabay-sabay naman. Siguro mga kababayan, baka kayo na yung bahalang humula. Kung ano na yung masasabi nyo dyan. Pero para sa akin, iba yung tingin ko dyan. Tingin ko mga kababayan, baka may nangyari. Di umano, na abutan dyan, kaya bigla ang nabuhay. Eto po mga laos na ito, kasi buhat nung nagsalita si Sir Chavit, abay nabuhay yung mga laos na katulad ni Anjo Aliana. Ano po? So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po sa mga pinagsasasabi ng mga taong ito, mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo hingil po dyan, mga kababayan.